Attorney Lorna, kung ayaw magbayad ng upa ni Julius at piliin ni Tatay John na siya ipalayasin, anong dapat gawin dyan? Barangay? Intervention? May barangay intervention yan. Pero talaga, sa batas, ang right ng owner dyan sa situation niya yan tatlo. Unang-una, pwede kayong humingi ng renta. Kwentahan na lang magkano yung rent na 10 taon compared sa ginastos niya. Pangalawa, pag ayaw, pwede niyong ejectment, pwede niyong paalisin, no? Paalisin yung tao o yung si Julius or alisin yung construction. Depende kung movable or immovable. Movable kung permanente na, hindi mo na pwedeng tanggalin yan, no? Kundi mababakbak yung buong bahay. Bayanan rin. So, kwentahan na lang. Kwentahan yan. Iba ang right ng ownership, iba ang right ng ikaw, yung tenant. Parang tenant ka eh. Ngayon, lagi nating sinasabi dito sa face-to-face, para hindi kayo mag-away, magkaroon ng agreement, kasulatan. Magkano buwan-buwan kung hindi magbayad, kasi hulugan daw, kung magbayad, may interest ba? Kung walang interest, ilang buwan na ang notice bago mo siya paalisin. Kung hindi pa kayo magkaareglo, punta na kayo sa barangay. At doon kayo magkaaregluhan. Pag hindi naman sinunod dyan, korte na yan. Kasi ang ejectment, sandali lang yan. Sandali lang yung kasong ejectment. Okay, pero hindi lang si Julius to ha, may 4 na bata. Oo. May 4 pang bata, ano, Tay? Ilan taon na yung mga anak mo? 16, 14, saka 9. Ay, mga bata pa, ano, kawawa rin kung palalayasin. Pero, sige, hanapan natin ang solusyon mamaya. Dr. Love, sa ngalan ng pakikipagkapwa-tao, may kaunting idinagdag si Julius sa bahay. Sapat na ba ito, palagay mo, para hindi na siya magbayad ng upa? Sa tingin ko lang, Ate Coring, kung may naitulong man siya, may napagawa siya, pinakikinabangan din niya yon. Pero hindi nangangahulugan na porke nagpaayos ka ng konti dito sa bahay, sa'yo na yung bahay na yon. Di ba? Merong obviously, at kinikilala naman niya, merong nagmamayari ng bahay. Ang tingin ko lang dito, Julius, sa 10 taon ng pagsasama niyo, tingnan natin yung puso ng isang mabuting Kristiyano. Kung may maitutulong ka naman doon sa may-ari ng bahay na obviously nakita mong may diferensya na ngayon. Hindi naman siya katulad natin na malakas pa eh. May tama na siya eh. No? Baka meron tayong maitulong. At katulad ng sinabi ni attorney, kung kinakailangan magkwentahan kayo, pwede kayo magkwentahan kung magkano yung nagastos niya. Pero 10 taon yon. At doon sa pagsasama ninyo, moral obligation mo rin naman bilang isang mabuting Kristiyano na tulungan yung isang na-stroke na hindi na malayo sa'yo. Now, ang aral dito, hindi po pwede sa buhay natin ngayon, Julius, yung malaki ang katawan mo, maraming na umaasa sa'yo, pero wala akong trabaho ngayon eh. Wala akong makuha ng tricycle. Hindi po pwede yun eh. Kinakailangan tayong humanap tayo talaga ng regular na maaasahan natin. Bata ka pa naman. Makakakuha ka ng trabaho, huwag ka lang mapili. Ate Kuring? Thank you, Dr. Love. Doc Camille, saan ang hangganan ng pagtulong sa kapwa? Ayan. Biro mo nagpaano siya ng libre 10 taon, nangailangan lang eh, kaya biglang naniningil. Kung sasabihin yung hangganan, kumisan, di ba, yung iba talagang mapagbigay. Pero pag talagang nangangailangan, kumisan ang hirap para sabihin natin na kailangan ko na itong tulong na to. Unang-una, alam nyo, pag stroke patient kayo, ang tendency, nag-iisa ka pa kagaya ni Tatay Joe, talaga magkakaroon ng depression yan. Maawa yan sa sarili niya. Kaya gumagawa siya ng paraan para kahit papaano, di ba, gusto pa rin niya maging self-sufficient. Ayaw rin niya na yung sasabihin niya na aasa siya sa ibang tao. Kaya nga, sabi niya, magpapaupa na lang ako. Pero kung maiintindihan mo yun, siguro, Julius, siguro, gawan mo ng paraan na kung hindi man magawan mo na magbibigay ka talaga ng financial na tulong, yung pagre-rehab ng isang stroke patient, pwede mong gawin yun eh. Mamasahihin mo lang yung talagang mga parting nanghihina siya. Pangalawa, sa araw-araw tuwing umaga, pagkatapos na ihatid ang mga bata, tulungan mo siyang maglakad.
para sa ganun yung tinatawag nating physical therapy, ikaw ang nakakagawa nun. And then third, yung possibility na sabihin natin kahit papaano kung hindi mo kakayanin na talagang tumulong ka na kunin yung gamot, gumawa ka ng paraan. Yung 16 years old, pwede mo utusan yun. Oo, Pwede talaga. mo utusan yun. Hindi mo pa pwedeng sabihin na wala po, malayo po. Hindi. Yung iba nga, 5 kilometro nilalakad para lang makakuha ng gamot. What more, itong kahit tatawid pa ng bundok, alam niyo yun, nakikita niya sa telebisyon yung mga tumatawid pati tubig, dinadaanan para lang makapag-aral. What more, ito kinakailangan ng gamot at malaking bagay yung isang taong tumutulong at hinahambon nila yung sarili nila. Tama yun.